Sa panahon ngayon, maraming magkasintahan ang magkalayo dahil sa trabaho, pag-aaral, o pangarap sa buhay. Ang ilan ay nagtatagal at mas lalong tumitibay, pero meron namang iba na unti-unting nawawala ang koneksyon at nahahantong sa pagkasira ng relasyon. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit may mga long-distance relationship na gumagana at kung bakit may iba namang hindi, gamit ang mga sitwasyon sa totoong buhay at paliwanag ng human behavior at psychology. Isang tipikal na sitwasyon, may magkasintahan na nagkakahiwalay dahil sa trabaho. Araw-araw silang nagkakausap sa chat o tawag, pero minsan ang isa ay hindi agad nakakasagot. Karamihan sa atin sa ganitong sitwasyon ay agad na nag-aalala o nagdududa, at ayon sa konsepto ng attachment style, ang isang taong may anxious attachment ay laging naghahanap ng kumpirmasyon, at mabilis ma-stress kapag hindi kaagad nakakatanggap. Kaya natural lang sa kanila ang overthinking at pangamba. Samantalang ang taong may avoidant attachment ay mas komportable sa space, kaya minsan ay hindi agad nagpapakita ng emosyon o pagbabalik tawag, at hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal kundi sa paraan ng kanilang pag-handle ng emosyon. Sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ng tensyon. Ang isa ay nai-stress at ang isa ay nakakaramdam ng pressure. Ang utak ng tao ay natural na nagpoprotect sa sarili sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga signal bilang panganib o pagkawala, kaya kadalasan lumalakas ang duda. May isa pang sitwasyon, may magkasintahan na magkalayo dahil sa pag-aaral sa ibang lugar. Nakikita nila ang relasyon bilang long-term commitment, pero bihira silang magkita sa personal. Kapag may hindi pagkakaintindihan, nagiging mahirap agad maresolba dahil walang physical cues tulad ng tono ng boses, ekspresyon ng mukha, o simpleng paghawak sa kamay na nagpapakalma sa damdamin. Dito pumapasok ang konsepto ng communication gap. Ito ay kapag ang utak natin ay nag-i-interpret ng bawat mensahe, kadalasan mas nagpo-focus sa negatibo, kaya mas madaling mag-overthink at mawala ng tiwala. Sa behavioral perspective, ang utak ay likas na naghahanap ng patterns at confirmation, kaya kapag may maliit na senyales ng distansya o kaunting emosyon, mas pinapalaki nito sa isip ang problemang wala naman sa realidad. Sa ilang relasyon, gumagana naman ang long-distance setup. Halimbawa, may magkasintahan na bihira man magkita, pero consistent sa komunikasyon, malinaw sa isa't isa ang inaasahan, at parehong may long-term vision sa relasyon. Dito, nakakatulong ang tinatawag sa psychology na idealization effect. At dahil hindi araw-araw nagkikita, mas naa-appreciate ang magagandang katangian ng partner, at mas napapalakas ang emosyonal na koneksyon. Bukod dito, natututo rin ang bawat isa ng self-regulation, nakakahanap ng paraan para i-manage ang sariling emosyon, mag-adjust sa pangangailangan ng partner, at maging independent habang nananatiling committed. Ngunit hindi rin lahat ng long-distance relationship ay nagtatagal. Madalas, ang mga relasyon na nasisira o natatapos ay yung walang malinaw na plano o direksyon. Halimbawa, kung hindi malinaw kung kailan magkikita ulit, o kung anong pangarap ang pinagsasaluhan, unti-unti itong nawawalan ng connection. Ang utak ng tao ay kailangan ng predictability at security, kapag wala ito, lumalakas ang kaba, pagdududa, at kawalan ng tiwala. May mga relasyon ding bumibigay dahil sa emotional mismatch. Ito ay kapag ang isa ay nangangailangan ng madalas na reassurance, habang ang isa ay mas komportable sa space, at hindi natututo mag-adjust sa pangangailangan ng partner. Paano nga ba mapapagana ang LDR? Una, communication. Hindi kailangan araw-araw, pero dapat malinaw at consistent. Hindi lang basta mensahe, kundi pag-unawa sa emosyon ng partner. Pangalawa, clarity ng expectations at plano sa hinaharap. Kahit simpleng schedule ng pagkikita o pangarap sa relasyon, nakakatulong sa utak ng tao na makaramdam ng seguridad. Pangatlo, unawain ang attachment style ng partner. Alamin kung paano niya kailangan ng support at reassurance, at mag-adjust ayon dito. Pang-apat, maglaan ng panahon sa pagpapakita ng appreciation at pagmamahal, kahit simpleng tawag, voice note, o mensahe lang, mahalaga ang pagpaparamdam na naiisip mo siya at pinahahalagahan. Panglima, pagkakaroon ng mutual goal o shared activity kahit virtual. Halimbawa, sabay na panunood ng pelikula, online game, o sabay na pagbabasa, para mapanatili ang sense ng connection. Sa ganitong paraan, kahit magkalayo,
mas nagiging matibay ang relasyon dahil natututo ang bawat isa ng emotional regulation, mas malinaw ang komunikasyon, at mas naiintindihan ang pangangailangan ng partner. Sa huli, ang long-distance relationship ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa kalidad ng pag-intindi, commitment, at pagpapahalaga sa isa't isa. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang aral at kwento tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang isip at damdamin ng tao.